Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-apat na kabanata ng mga awit at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang paglago bilang panibagong nobya o kaya ay asawang babae. Ito. Hindi pa tayo mga bagong nobya, bagkus ay papunta pa lamang po sa ganoong estado. Kahapon ay nabanggit po natin na si Solomon ay nasa loob ng isang karwahe upang tanggapin ang asawang babae. Makikita po natin na sa kabanatang ito ang ugnayan sa pagitan ng dalawa ay nagbabago. Ang tema nito ay nasa verse 8. Halika na aking mahal, sa akin ay sumama ka, lisanin na natin ang Lebanon at ang bundok ng Amana. Iwan mo ng bundok ng Senir at ng Hermon, ang taguan niyong mga leopardo at mga leon. Tanging sa bersikulong lamang ito na makikita ang pagbabanggit ng aking mahal. Pagkatapos sunod-sunod nang nabanggit ang pagiging aking mahal. Sa verse 1 at verse 8, sabi sa sumusunod na mga bersikulo, aking mahal, aking sinta, ang puso ko ay nabihag ng mata mong mapangakit at liig mo na kwintas, at marami pang iba. Sa ika-apat na kabanata, mababasa natin kung paanong pinuri ng nobyo ang kanyang nobya mula ulo hanggang talampakan. Hindi labang tungkol sa kanyang kagandahan ng kanyang mukha, bagkus ay ang kabuuan niyang kagandahan. Ibig sabihin nito ay mas na nakikilala na nila ang bawat isa.
Nabanggit din dito kung paanong pinuri ng nobya ang kanyang nobyo. Pagdating sa mga lalaki at babae, madalas ay mas tinitignan po natin ang panlabas na kaanyuan ng isang tao. Ngunit para sa Diyos, hindi po ito ang kanyang tinitignan. Mas may pakialam siya pagdating sa ating pananalita at tinitignan ng ating kalooban. Pagkatapos sa verse 6, sa dibdib mong ubod bango, ako ay himlay pagkat ito ay simbango ng mira at ng kamanyang. Kay ganda mo aking sinta, kay ganda mo aking mahal, wala akong maipintas sa taglay mong kagandahan. Sabi sa verse 4, ang leeg mo'y ubod kinis, may kuwintas na kay inam, parang tore ni David na ligid ng mga kawal. Maaring sinasabi po natin na paanong ang leeg ay parang tore ni David na ligid ng mga kawal. Ngunit kung tutusin, ito ay may espiritual na ibig sabihin. Ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin ng nobyo ay napakaganda ng kanyang leeg. Dahil laging sinasabi ng Diyos na napakatigas ng ulo natin, o kaya sa English ay sinasabi nila itong stiff-necked. Matigas ang leeg. Dito sinasabi ng Diyos na ang kanyang leeg ay napakaganda. Ibig sabihin, ang nobya na ito ay laging sumusunod sa Diyos. At ang pagsunod na ito ng nobya ay nagdudulot o kaya makakatulong para higit na magkaroon ng proteksyon. Sa tuwing tayo ay nasa espiritual na digmaan, alam po natin na ang kapangyarihan ng kaaway ay limitado. Kung kaya naman sa aking personal na buhay, ay hindi ako ang labis na gumagawa ng desisyon. Dahil pakiramdam ko na kung sino mang gagawa ng desisyon ay siyang unang aatakihin ng kaaway. Madalas ang unang inaatake ng kaaway ay ang leader ng espiritual na laban. Halimbawa, tuwing tayo po ay nais na magkaroon ng 40 araw ng pananalangin at pag-aayuno, sino ang makakaranas ng higit na pag-atake? Malamang ay ang taong nag-anunsyo. Kaya naman, paano nga ba maproprotektahan ang isang leader mula sa pag-atake ng kaaway? Iyon po ay sa tulong ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang poprotekta at siya ang
magsasakatuparan nito. Kung kaya naman tayo man din po ay kailangan natin ng proteksyon na nagmumula sa Panginoon. Kung kaya naman nabanggit po dito na ang asawang babae ay katulad ng isang tore ni David na ligid ng mga kaawal dahil siya ay labis na sumusunod sa Diyos. At siya ay laging sumusunod maging sa kanyang nobyo. Sunod na pinuri ng nobyo ay ang dibdib ng kanyang nobya. Madalas, ang dibdib ng mga babae ay mas nagiging mature lalo na sa kanilang panganganak o kaya sa tuwing mayroon silang mga anak o kaya pinapadede. Kamangha-mangha kung paanong ang atin pong katawan ay kumikilos dahil kung ikaw ay manganganak, sasabihin ng iyong katawan na kailangan mong magkaroon ng gatas. At dito nga ay pinuri ng asawang lalaki o kaya ng nobya ang dibdib ng kanyang nobya. Ito po ay tungkol sa pagiging mature na kayang maghatid ng nutrisyon sa iba. Sunod, sabi sa verse 6, hanggang sa dumating ang bukang liwayway hanggang sa mapawi ang puskit na karimlan. Sa dibdib mong ubod ako ay himlay pagkat ito ay simbango ng mira at ng kamanyang. Ang pabango ng mira at ng kamanyang, ito po ay tungkol sa muling panibagong buhay ni Hesukristo nang siya ay mamatay sa krus at nabuhay maguli. Ang mga naunang mga bersikulo ay tungkol po sa mga papuri para sa nobya, ngunit pagdating sa verse 6 ay tungkol naman po ito sa kung anong gagawin ng nobyo. Hanggang sa dumating ang bukang liwayway, hanggang sa mapawi ang pusikit na karimlan. Ang bersikulong ito ay may halin tulad po natin sa nasa chapter 2 verse 17. Sa verse 6 ay lalo na sa English, sinabi po niya doon na I will stay on the hill of Mir. Ibig sabihin, ang nobyo ay gagawa ng paraan upang manatili sa piling ng kanyang nobya. Na kahit saan man sila magpunta, dapat silang magkapiling, magkasama.
Sa mga naunang bersikulo ay pinuri ng nob pinuri ng nobyo ang kagandahan ng kanyang nobya. Nang una kong marinig ang tungkol sa Isaiah 61 verse 1, na ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, na ako ay binasbasan ng Diyos upang makapagministeryo sa iba. Iyon ay parang pagkakaroon ng kapangyarihan ng maraming abilidad. Maaari akong makapunta sa maraming mga bansa upang makapaglingkod. Ngunit matapos ang ilang taon na pagtanto ko na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin dahil nais niyang kumilos sa pamamagitan natin. Ibig sabihin po nito ay dapat nating idulog sa Kanya ang ating mga kalooban. Kaya naman dito ay sinasabi din ng nobya ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa verse 6 na siya ay pupunta sa bundok ng mga mira at ng mga kamanyang. Pagkatapos sa verse 7, kay ganda mo aking sinta, kay ganda mo aking mahal, wala akong maipinta sa taglay mong kagandahan. Sa unang kabanata ay laging sinasabi ng asawang babae na siya ay maitim at hindi kagandahan. Ngunit dito sinasabi ng nobyo, lalo na sa verse 7, na siya ay napakaganda at siyang pinakamaganda sa lahat. Naway makita din po natin ang ating sarili sa kung paano tayo tinitignan ng ating mangingibig at iyon ay ang Panginoon. Dapat po nating tignan ang ating sarili sa ganitong paraan. Sa verse 7, tinitignan ng nobyo ang kanyang nobya sa ganitong paraan din. Sa verse 8, halika na aking mahal, sa akin ay sumama ka, lilisanin na natin ang Lebanon at ang bundok ng Amana. Verse 10, aking mahal, aking sinta, kay tamis ng iyong pag-ibig, alak man na ubot tamis sa iyo ay di mapaparis, halimuyak ng bango mo ay walang makakatalo. Sunod ay nabanggit din po ito sa chapter 2 verse 13. Patuloy na tinatawag ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ngunit ang level ng attraction ay magkaiba. Ngunit hindi po yun tulad ng magkapareha.
mga nakita po akong ilang autobiography ng ilang mga misyonaryo nang sila ay mga bata pa, nang sinabi nila sa kanilang mga magulang na nais nilang maging misyonaryo, sila ay pinagalitan o kaya ay sinabihan ng kanilang mga magulang. Ngunit ang mga magulang na ito ay mga dekano din. Pagkatapos ay kanilang sasabihin sa mga bata na, sige, kung tunay na mahal niyo ang Diyos, maaari kayong maglingkod, ngunit huwag kayong pumunta sa mga lugar na masukal o kaya ay delikado. Ganito po tayo bilang mga magulang. Sabi sa verse 8, iwan mo na ang bundok ng Senir at ng Hermon, ang taguan niyong mga leopardo at mga leon. Ito ay matataas na bundok ng Israel. Ibig sabihin, kailangan po nating umakyat sa matataas na mga bundok. Dapat po tayong pumasok sa espiritual na laban. Ito ay pagtawag para sa bagong mandirigmang nobya. Maaring totoo na mahal po natin ang bawat isa, ngunit kailangan din po nating maaari po nating ipakita ito ng may aksyon. Kahit na dumating sa pagkakataon ng tinawag ng nobyo ang nobya ng ilang beses, ngunit hindi ito tumugon, ngunit nagpatuloy pa rin ang nobyo sa pagtawag sa kanya. Laging nais ng kaaway na tayo ay masira. Ngunit muli ay naroon ang pagtawag na manatili sa piling ng tunay na mangingibig. Sa mga naunang bersikulo ay pinuri ng nobyo ang mukha, ang ngipin, ang leeg, ang dibdib, ang katawan ng kanyang nobya, ngunit dito ay mas lumalalim pa ang kanyang pagpupuri sa kanya. Ngunit ano nga ba ang pumupukaw sa puso ng mangingibig? Iyon ay ang kanyang mga mata. Ang mata
Ang kanyang mata ay napakaganda. Pagdating sa isang hari, madami po siyang mapagpipilian bilang asawa, manggagaling sa iba't ibang mga lugar. Ngunit ano ang talagang pupukaw sa kanyang ano ang talagang pupukaw sa paningin ng isang hari o kaya ng isang nobyo? Iyon ay ang mapupungay nitong mga mata o kaya yung mga mata na talagang nakatuon sa kanya bilang nobyo. Ang ganitong intensyon o kaya'y pagtingin ang talagang pupukaw pagdating sa mga kalalakihan. Ibig sabihin, ang atensyon na ibinibigay sa nobyo ay napakahalaga. So verse 10, Aking mahal, aking sinta, kay tamis ng iyong pag-ibig, alak man na ubot tamis sa iyo'y di may paparis, halimuyak ng bango mo ay walang makakatalo. Noong una, ang nobyo, ang tila kaakit-akit para sa nobya. Ngunit pagdating sa kabanatang ito, ang mangingibig o ang nobyo ang higit na nagsasabi ng kanyang papuri at kung paanong siya ay nabighani ng kanyang nobya. May halin tulad po natin ito sa unang panahon ng ating ugnayan sa Diyos. May mga pagkakataon na iniisip po natin kung gagawin natin ang iyang bagay na ito ba ay kabigabighani sa Diyos? Kung sasabihin ko ang bagay na ito ba ay magbibigay kapurihan sa Kanya? At marami pang iba. Ang imahe ng asawang babae dito ay napakaganda. Sa verse 11, ang labi mo aking hirang, sintamis ng mga pulot,
Ang dila mo'y waring gatas, ligayang siyang dulot, ang bango ng Lebanon ay tila nasa iyong suot. Pagdating sa pisikal na mundo, ito ay tila paghahalikan, ngunit sa espiritual na perspektibo, ibig sabihin po nito na mula sa bibig ng nobya ay magmumula ang mga salita ng Diyos. Sa verse 12, halaman ay magaganda, waring hardin ng Granada, namumukod na tatangi ang kanyang mga bunga, mahalimuyak ang mga nardo, mababango ang hena. Sa verse 16, umihip ka hanging timog sa hilagay, gayon din ng masamyo ko ang bango na buhat sa aking hardin, hayang ang aking sintay magpunta sa hardin niya upang pumitas at kumain ng mga bunga. Nung una ay dati nang pinupuri ng mangingibig ang hardin ng kanyang nobya. Pagkatapos ay naroon ang pagtatanong ng nobyang babae na hindi ba siya karapat-dapat o kaya hindi ba sapat ang bango na mayroon siya. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang proklamasyon. Sinabi dito, umihip ka hanging timog sa hilaga, ay gayon din ng masamyo ko ang bango na buhat sa aking hardin. Para sa mga kalalakihan, dapat po nating ipakita ang katangian ng Diyos sa lahat ng pagkakataon.
naroon ang pagtawag ng nobyo para sa kanyang nobya at sinasabi na sila ay papasok sa isang espiritual na digmaan. Makikita po natin dito ang makikita po natin dito ang malalim na pagkabighani at pag-ibig na mayroon ang magsing-irog. Ngunit may mga pagkakataon na para din silang naglalaro ng tug of war o kaya naghihilahan. Dahil ito po ay proseso ng pagiging panibagong asawang babae. At bandang huli ay dapat po tayong magkaroon ng aksyon, dapat po nating sundin ang Diyos. May mga pagkakataon na ang Diyos ay kabigha-bighani po para sa atin. May mga pagkakataon na kailangan natin ang Diyos at tayo ay dapat na naghihintay sa Kanya. Nais po natin ang higit niyang presensya sa atin pong buhay. Nais natin na tayo'y maging mas malapit pa ang Diyos sa atin. Ngunit kung nais natin na maging tulad ng isang nobya sa Diyos, dapat po tayong makiisa sa Kanya. Lahat po tayo ay nasa ganitong proseso bilang bagong nobya at naway tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan ito. Ang natatanging paraan upang mapasaya ang Diyos ay ang dapat po tayong laging lumalakad sa piling niya. Dapat po tayong maging mandirigmang uri ng asawa sa Diyos. Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tumugon sa Diyos gamit ang awit.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos sa kabanatang ito. Kami ay tunay na napagpala sa iyong mga salita. Panginoon, nais naming sabihin sa iyo na ikaw ay aming minamahal. Maraming salamat sa iyong pagpili. Panginoon, maraming salamat. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Panginoon, ang iyong pag-ibig ay napakaganda. Atin pong purihin ang Diyos, ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig ay kamangha-mangha. Panginoong Yesus, maraming salamat. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang iyong pag-ibig. Panginoon, sa iyong mga salita, sa chapter 4, verse 1, kay ganda mo aking mahal, ang mata mo'y mapupungay. Ito po ang Diyos na nangungusap sa bawat isa sa atin ngayon. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating dibdib. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na pakiramdam po natin na tayo, ang ating katangian, ang ating nakaraan ay hindi karapat-dapat, mababa po ang ating tingin sa ating sarili, mababa ang kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam natin na hindi tayo karapat-dapat sa uri ng relasyon na mayroon tayo sa Diyos, sa ating mangingibig, tayo po ay maging tayo ay hindi po natin tinatanggap ang ating sarili. Ngunit sinasabi ng Diyos na naway maging bukas tayo at tanggapin ang sarili. Panginoon, naway selyuhan mo ang mga salitang ito sa aming puso. Kahit na napakarami naming mga kahinaan, mga kahihiyan, ngunit sa iyong mga paningin kami ay napakaganda at walang problema. Panginoon, maraming salamat. Salamat o Diyos sa paggamit ng ika-4 na kabanata upang bigyan kami ng ganitong perspektibo. Baguhin mo o Diyos ang aming makamundong perspektibo na tanging pag-ibig mo ang siyang magpapabago sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong walang kondisyon na pagtanggap. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkilala sa amin. Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa verse 8, iyong tinatawag ang iyong nobya at
iyong sinasabi na nais mo kaming dalhin sa panibagong lugar. Nais mo, O Diyos, na dalhin ang iyong mga nobya. Pagkatapos sa verse 16, umihip ka hanging timog sa hilaga ay gayon din ng masamyo kong banguno. Hayaan ang aking sintay magpunta sa Sardinia upang pumitas at kumain ng mga bunga. Panginoon, mayroon ka mga plano. Maging ang asawang babae ay may mga plano. Tayo ay may magkaibang mga plano, ngunit Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Aming sinasabi sa iyo na ang nais namin ay ang tumugon sa iyo at sumunod sa nais mo. Panginoon, nais naming tumugon sa iyong pag-ibig, nais naming manatili sa iyong pag-ibig. Naway tulungan mo kami. Maring sa gitnaan natin ngayon ay may mga kapatid po tayo na nais tumugon sa Diyos. Alam ninyo na kayo ay tinawag niya? Maaring kayo ay kumakaharap ng mga problema. Maaring kinakailangan ninyong magparaya o kaya'y magsakripisyo. Ngunit kayo ay inuudyok din ng Diyos na magkaroon ng mas maayos na relasyon sa inyong mga nobyo, sa inyong mga nobya, sa inyong asawa, sa inyong mga kaibigan. Ngayon ay sinasabihan kayo ng Diyos na dapat kayong sumunod sa kanyang kalooban. Sabihin po natin sa Diyos ang mga problema na mayroon po tayo sa pag-aaral man yan at sa marami pang iba. Sabihin po natin sa Diyos sa mga problema o kaya yung mga pagsubok na ating nararanasan. Panginoon, tulungan mo kami na humanay sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo at sumunod sa iyong kalooban.
Atin pong ipanalangin ang ating sarili, ang mga ating mga kapamilya, naway madinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Panginoon, kilalang kilala mo ang bawat isang narito, ang bawat kapatiran na narito. Alam mo, O Diyos, kung gaano namin kanais na tumugon sa iyo. Ngunit may mga pagkakataon na hindi kami makasunod, hindi kami makausad. Ngunit ang iyong pag-ibig ang patuloy na lumulukob sa amin. Panginoon, kami ay handa na sumunod sa iyo dahil sa iyong pag-ibig. Ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapagaling, ang muling pagbibigay buhay, ay nagbibigay kasiyahan. Ang iyong pag-ibig na nasa amin ay ang dahilan kung kaya kami nakakasunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na tumugon sa iyo at sumunod lagi sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, tinatawag mo ang bawat isa sa amin bilang iyong mga iniibig. Minamahal mo kami, inuunawa mo kami, alam mo ang mga pagsubok na mayroon kami, alam mo ang bawat sitwasyon na mayroon kami. Bigo kami na gawin ang iyong kalooban, ngunit nandun pa rin ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, ikaw ay patas. Ang iyong pag-ibig ay higit na mas maganda kaysa sa anumang uri ng alak. Panginoon, maraming salamat. Ang bawat isa sa amin ay mahalaga. Ang bawat kahinaan na mayroon kami, alam mo ang lahat ng iyon. Dahil nais mong ipakita ang iyong kadakilaan, kalwalhatian maging sa aming mga kahinaan. Panginoon, ang lahat sa aming buhay ay para magbigay papuri sa iyo. Alam namin, O Diyos, na kami ay maganda at kami ay iyong iniibig. Pinipili mo kami, O Diyos. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Minamahal ka namin, O Diyos. Handa kami na tumugon sa iyo. Kahit nasaan man kami, O Diyos, kami ay handang dumulog sa iyo. Awitin po natin ang awit na ito sa Panginoon.
Panginoon, Ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Naway pumasok ka sa amin pong buhay. Ikaw ay aming tinatanggap. Handa kami, O Diyos, na sumunod sa iyo. Handa kami na sumunod sa iyo. Panginoon, ang atin pong buhay ay nasa kamay ng Diyos. Ang likha ng Diyos ay kamangha-mangha. Tayo pong lahat ay kamangha-mangha dahil tayong lahat ay nilikha ng Diyos bilang maganda at kabikha-bikhani. Atin pong may papakita ang kalwalhatian ng Diyos. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tumanggap po tayo ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isa. Ang mabangong samyo ng Diyos ay makakarating po sa atin. Panginoon, maraming salamat. Naway ang iyong kalwalhatian ang patuloy na makita sa aming buhay. Naway mapapurihan ka namin at makita ng lahat kung gaano ka kaganda at kabigha-bighani, gaano ka katibay, kamangha-mangha. Ikaw ang otoridad at siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. At naway maibigay mo din ang kapangyarihang ito sa amin. Naway makapagpatuloy kami sa pagsunod sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.